name. Song number 29. Glory to his name, sing. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to his name, glory to his name, glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where he took me in. Glory to his name. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. O precious fountain that saves from sin, I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to his name. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge into day and be made complete. Glory to his name. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. Purihin ng Panginoong Diyos sa mga awitin at pagpalain ito sa ating mga puso. Sa pangangaral ng mga salita ng Diyos at pakikinig, tawagin natin ang ating minamahal na kapatid, si Deacon Rogie Blasco. Sa pong mabiyaya at mapagpalang umaga sa lahat, mga kapatid, tayo po yung magsitayo at buksan po natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 15. Luke chapter 15, basahin po natin yung verses 4 hanggang 6. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa King James Version. Verse 4. What man of you having 100 sheep, if he lose one of them, doth not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it? And when he had found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing. And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbors, saying unto them, Rejoice with me, for I have found my sheep, which was lost. Ang pamagat po ng ating mahalagang pag-aaral ngayong umaga ay The Effectual Calling and Irresistible Grace of the Seeking Shepherd. Ito po ay ang continuation ng ating pag-aaral sa doctrine of effectual calling or irresistible grace. Tayo pong manalangin bilang pagsisimula sa ating mahalagang pag-aaral.
Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, aming Ama na nasa langit, lahat po ng papuri, pasasalamat, pagsamba at karangalan ay para sa iyo lang. Aming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon muli na kami ay nandirito, na inyong tinipon sa dakong ito, ang inyong mga anak, ang inyong mga tupa, upang kayo po ay aming sambahin at paglingkuran namin Diyos. Maraming salamat sa buhay ng mga kapatid na nagsisilbing encouragement sa amin at nagsisilbing kalakasan sa bawat isa na aming nakikita, na patuloy niyo silang nilalagyan sa kanilang mga puso ng desire upang kayo ay paglingkuran namin Diyos. Maraming salamat aming Diyos sa inyong kabutihan sa amin. Muli pa aming Diyos, sabi pong inaalala ang 1,000 nga pong nagdaan sa aming mga buhay. Salamat po sa pag-iingat, paggabay, at pag-preserve sa bawat isa. Amin din po muling inihihingi ng kapatawaran namin Diyos sa aming mga kasalanan. Nawa po ay linisin niyo, Panginoon, at hugasan sa pamamagitan ng banal na dugo ang aming mga kasalanan, at palagi niyo po kaming bigyan ng bagbag na puso, at bigyan niyo po palagi kami ng kakayahan at desire upang pagsisihan ito at layuan ng Diyos. Patuloy niyo po kaming i-preserve at ilayo sa kaaway aming Diyos. Aming Diyos, ngayon pong umaga sa bensaheng ito na inyong ipararating sa amin, nawa po ay maging pagpapala ito sa bawat isa, sa mga kapatiran, at gayon din sa mga tagapakinig aming Diyos. Gawin niyo po itong kalakasan sa mga kapatid, at gawin niyo naman po itong kaparaanan upang mabuksan ang puso at kaisipan ng mga tagapakinig aming Diyos. Nawa ay magamit niyo ang mensaheng ito upang makita ng bawat isa ang kanilang pangangailangan, aming Diyos, sa inyo. Tanging kayo lamang po ang makapagbibigay sa amin ng kaligtasan. At ito ay inyo lamang ibinibigay sa inyong mga anak, sa inyong mga tupa, aming Diyos. Muli po, aming Diyos, sa umagang ito, inyo pong tanggapin nawa ang aming paglilingkod, ang aming pagsamba. Kayo po ang maitaas, mapapurihan at mapasalamatan. Sa banal na pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. So ito po yung pagpapatuloy ng ating mahalagang pag-aaral patungkol po sa ating doktrina na irresistible grace or yung effectual calling. So ngayon pong umaga ay nais ko pong ating pagbulay-bulayin yung the parable of the lost sheep. So dahil dito rin po ay makikita natin kung saan at sino yung talagang mga target ng Panginoon ng kanyang ginawang sakripisyo. Makikita din natin dito yung distinction between sheep and goats. So, importante yun na ating mapansin dito. At makikita natin dito yung effectual calling ng Panginoon. Kung ano yung magiging response at kung paano, kung ito ba ay nare-resist o magkakaroon ka ba ng kakayahan na i-resist ito. So bilang pasimula, mga kapatid, ay sa ating unang punto ay tingnan natin yung the seeking shepherd. So dito natin titingnan kung saan ba nagsisik ang Panginoon. So basahin natin muli yung Luke chapter 15. Simulan naman natin siya sa verse 1 hanggang 3. So, basahin natin yung Luke chapter 15, verse 1 hanggang 3. Ito ang sabi, Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. 2. And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them. 3. And he spake this parable unto them, saying, so yung sunod na verses,
Yun na yung parable of the lost sheep. So, the seeking shepherd, sa una nating punto, ay bigyan natin ng pansin yung ating shepherd, yung ating Panginoong Jesus. So, ang ating magiging katanungan ay, saan ba hinahanap ng Panginoon ang kanyang mga tupa? So, kapag ba sinabing shepherd, syempre, sheep yung kanyang herd na nilulook up o inaalagaan. So, atin munang i-establish yan. Hindi goats. Kasi kapag goats ang inaalagaan, ang tawag dun ay goat herd. May ganong term. Goat herd. Bigyan natin ng stress o diin yan. So, ang Panginoong Jesus ay shepherd, meaning for sheep only. So, particular group of people para sa mga tupa. Dito sa Luke chapter 15, sa verses 1 hanggang 3, makikita natin ang distinctive na ugali or characteristic ng goats at ng sheep. So again, yung question natin na saan ba hinahanap ng Panginoon ang kanyang tupa, nandito yon sa verse 1. So basahin natin. Basahin ulit natin yung verse 1. Then drew near unto him all the publicans and sinners for him to hear him. Sinners for to hear him. So dito sa grupo ng mga taong ito, dito matatagpuan ang mga genuine na tupa ng Panginoon. So hindi natin sinasabi na lahat yan ay tupa. Pero dito matatagpuan. Kasi kung makikita niyo yung word na then drew near unto him, alam natin na ang Ama ang nagdodraw towards his Son. So, pero hindi natin sinasabi na dito sa pagkakataong ito, lahat ng lumapit sa kanya na publicans and sinners ay tupa. Hindi yung point dito. So, ang point natin ay saan ba matatagpuan yung mga genuine na tupa. So, ayan, doon sa grupo ng publicans and sinners sa verse 1. Doon nakikita. Kasi, mga kapatid, yung mga taong iyon, ay sila yung mga tao, sila lamang yung mga tao na nakikita ang kanilang sarili na walang pag-asa. Nakikita nila ang kanilang sarili na sila ay makasalanan at walang magagawa para iligtas ang kanilang mga sarili. So, ito yung grupo ng tao na ang tanging pag-asa lamang para maligtas ay yung habag at awa ng Diyos. So, dito yon sa verse 1. Ito yung distinctive na characteristic ng isang sheep. So, kabilang siya sa mga sinners. He considers himself as a sinner na walang pag-asa para maligtas at walang kakayahan sa kanyang sarili para maligtas. So, mamaya titingnan pa natin yung isa pang parable ng Panginoon na mas magbibigay liwanag patungkol dyan dito sa ating point na ito. So, ano bang ibig sabihin natin dun sa walang kakayahan ng kanyang sarili? Meaning ay hindi niya iniisip na kaya niyang magsisi, na may natitira pang kabutihan sa kanya. So, hindi yun ang kaisipan ng tunay na tupa ng Panginoon. So, ayan. And then, syempre, sa verse 2, so ito na yung mga tao na sa tingin nila ay meron silang kakayahan sa kanilang gawa, na meron silang free will, So, parang Arminian. Arminian talaga. Yan. Ito dito sa verse 2, ito yung mga goats. So, basahin natin. And the Pharisees, sa verse 2, and the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them. So, ito na yung mga self-righteous na tao. Nasa tingin nila, dahil sa kanilang mga gawa, ay aariing ganap sila ng Diyos. Na dahil mayroon silang free will, may kakayahan silang piliin ang mga bagay na banal. So, ayan. Ganyan ang Arminian, Ang natural man daw ay kakayaning makapagsisi, sarili nila. Nasa yun ang desisyon. Yan ang kanilang mga boka. Na ang tao naman daw ay hindi totally depraved. Yan. Napag-aralan na natin yung tungkol dito. May free will daw ang tao, may natitira pang katiting na kabutihan sa tao,
na hindi nahawa daw ng kabulukan ng kasalanan. Yan ay ayon sa kanila. It sounds like Armenians, ano. So, ganyan yung mga Pharisees and scribes during those times. So, yung ating seeking shepherd ng ating Panginoon ay nagbigay pa ng isang parable to make this distinction to be clear. So, hindi pa natin muna tutunghayan yung parable of the lost sheep. So, tunghayan muna natin yung parable na magbibigay ng mas malinaw na distinction between dun sa publicans at dun sa Pharisee, which is the sheep, which is the goat at saka yung sheep. So, saan natin makikita yon? Ito, makikita natin yung distinction ng verse 1 at verse 2 ng Luke. Dito yun sa the Pharisee and the tax collector na parable, sa Luke chapter 18. Yan. Simulan natin siya sa verse number 10. So, itong parable na ito ay yung mas magbibigay sa atin ng pagkakilala at pagkaunawa dun sa ating point. Dun sa verse 1, ayun yung mga doon nagsisik ang shepherd ng kanyang mga tupa. At hindi dun sa mga sa tingin nila ay kaya naman pala nila, which is yung mga Pharisee dun sa verse 2. So ito, sa Luke chapter 18, simulan natin sa verse number 10. So ito sabi, 2 men went up into the temple to pray. The one a Pharisee, and the other a publican. Yan. Verse 11. So ito yung Pharisee. Ating bigyang pansin mabuti yung kanyang ugali, yung kanyang characteristic. Kung anong tingin niya sa kanyang sarili. Yan. 11. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee, that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. So, makikita natin na talagang sa tingin niya ay kakaiba siya. Meron siyang mga ginagawa para ma-please ang Diyos. So, tingnan natin kung ano kanyang mga ginagawa na sa tingin niya ay doon siya inaring ganap ng Diyos. Sa verse 12, I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. So, yun, meron siyang mga mabubuting gawa na kanyang ginagawa. Kumbaga, ipinapakita niya sa Diyos na hindi daw siya katulad ng ibang tao, na hindi daw siya adulterer, extortioner, hindi daw siya unjust, meaning siya ay just person. Siya ay self-righteous talaga, So, yun yung characteristic ng Pharisee. And then dito sa verse 13, kung babasahin natin, ito naman yung publican. And the publican standing afar off, so malayo nakatayo, nakapwesto, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. So, yan, makikita natin mga kapatid, yung kaibahan ng dalawa. So, ito naman, obvious, yung Pharisee at tingin niya ay hindi siya unjust, meaning siya ay just person. Sa tingin niya siya ay righteous. Unlike dito sa publican, ang tingin niya sa kanyang sarili ay siya ay isang sinner. Genuinely, nakikita niya kasi dinadagukan niya pa ang kanyang dibdib, kaya inaano niya, sinusuntok pa. But smote upon his breast or chest, yan. At ang sabi ng Panginoon ay sino ang kanyang inaaring ganap doon? Sino ang na-justify doon sa dalawa? Ito sa verse 14 ang sabi, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted.
So, we see mga kapatid yung distinction between sheep and goats. Ayan yung distinction between the publicans and sinners versus doon sa Pharisees and scribe doon sa ating binasa sa Luke chapter 15. So, clear tayo dyan mga kapatid. So, ang tanong ay saan ba hinahanap ng Panginoon yung kanyang mga tupa? So, malinaw, doon niya hinahanap sa publicans and sinners, hindi doon sa Pharisees and scribe. Yan. So, anong point natin dito? Yung ating seeking shepherd, mga kapatid, hindi niya isisik yung mga taong sa tingin nila ay kaya naman pala nilang magsisi sa sarili nila. So, yung mga taong naniniwala na dahil sa kanilang decision making na ginawa sa kanilang kakayahan na tinanggap daw nila ang Panginoong Hesus. So, yan yung mga tao na makikita nating self-righteous. May kakayahan naman pala eh. So, bakit pahahanapin niya ng shepherd? So, dun sa ating teksto, kung ang tingin niya ay siya daw ay lost sheep, pero kaya niya naman palang bumalik mag-isa, para saan pa? Para hanapin siya ng Panginoong Hesus. Ano? Pero hindi lang turo ng Panginoong Hesus. Ang napakalinaw na ang lost sheep ay walang kakayahan na makabalik sa Panginoon. Yung tunay na sheep, hindi makakabalik. So, kaya hinahanap ng shepherd. So, ayan. So, malinaw. And then, meron pa tayong verses na kung saan itinuro din yan ng Panginoong Hesus. Same din yan, yung concept na yan na ang Panginoong Hesus ay nandoon sa grupo ng mga publicans and sinners at wala doon sa mga Pharisees. So, saan natin mababasa yun? Sa Matthew chapter 9. And then, doon din yung sa Mark chapter 2. So, basahin muna natin sa Matthew chapter 9. So, ito yung sabi. Sa Matthew chapter 9, sa verse 10. So, ito. Matthew chapter 9. Simulan natin doon sa verse 10. Ito ang sabi. Inyong obserbahang mabuti mga kapatid kung nasaan ang Panginoong Jesus during that time. Verse 10, And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. Verse 11, And when the Pharisees saw it, lumapit ba sila at naki-join? Hindi. Yan. Ito nangyari. They said unto his disciples, Why eateth your master with publicans and sinners? And then verse 12, ito na yung ating sinasabi. But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick. 13, But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. So, pansinin natin mga kapatid doon sa verse 10. Same doon sa Luke chapter 15. Talagang yung mga dinodro ng Ama, yung mga publicans at sinners, kasi alam nila sa sarili nila, wala silang pag-asa, wala silang kakayahan. Unlike dito sa verse 11 ng Matthew chapter 9, makikita ulit natin yung mga Pharisees. Ang tingin nila, bakit itong si Jesus ay doon nakikisama sa mga mga sinners? So meaning ay dapat sa tingin nila, doon siya makisama sa mga righteous. Meaning, ang tingin ng mga Pharisees sa sarili nila ay righteous talaga sila, may kakayahan sila na ma-please ang Diyos. So, sana nakita niyo mga kapatid yung distinction kung saan nagsisik yung shepherd. And then dito sa verse 12 and 13, ito yung sinasabi natin na hindi na sila kailangan pagalingin ng Panginoon kasi ang pinapagaling ng Panginoon ay yung mga tao na sa tingin nila ay may sakit sila. At dito sa verse 13, nasabi ng Panginoon, I am not come to call the righteous, but the sinners to repentance. Yan. Kung ayon sa mga Arminian, na kaya naman pala nilang
makapagsisi at makapanampalataya, base daw sa kanilang sariling kakayahan o free will, ay hindi na sila kailangan ng pagalingin ng Panginoon. Hindi na sila kailangan gamutin. Nasabi sa Tagalog ng Panginoon, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot. So, yan ang ating tingnan sa ating mga sarili. So, pati din sa mga nagsasabing dahil sa kanilang pagtanggap daw, sa kanilang naging desisyon. So, try to analyze that, pagkulay-gulayan natin yan. So, hindi na kayo pagagalingin ng Panginoon kung kaya nyo naman pala sa inyong mga sarili, Kumbaga sa medicine ay nagse-self-medication ka, So, usually kapag ganyang self-medication ay lalong hindi nagiging mas maganda ang resulta. Bagamat kunwari ay lagnat lang, syempre, paracetamol okay na. Pero ang sakit ng tao pagdating sa spiritual ay hindi lagnat lang, talagang patay. Kaya hindi natin yan pwedeng i-self-medication, mga kapatid. Kailangan talaga dyan ng manggagamot ng ating Panginoong Jesus. And then, yan, tingnan din natin itong sa Mark chapter 2. Ito yung same din naman ito. Ito yung sa perspective ni Mark. Dito sa Mark chapter 2, sa verse 15 and 17. So, same lang ito. Ito din yun. Pero basahin din natin. Mark chapter 2. Simulan natin sa verse 15. Yan, 15. And it came to pass that Jesus sat at meat in his house. Many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples. So same story, For there were many, and they followed him. 16. And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, How is that he eateth and drinketh with publicans and sinners? Ayan, same. 17. When Jesus heard it, he said unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but the sinners to repentance. So, yan yung ating first point, mga kapatid. Saan ba nagsisik? Saan ba humahanap ng tupa ang ating shepherd, the seeking shepherd? So, nakita natin, mga kapatid, hindi siya nagsisik ng mga tao na sa tingin nila ay may kakayahan sila. Ang una at ang genuine na characteristic ng isang tunay na tupa ng Panginoon ay syempre marirealize niya na wala siyang kakayahan. Makikita niya siya na siya talaga ay makasalanan, meaning ay wala siyang pwedeng gawin para ma-merit ang salvation. So, yun yung mga publicans at sinner, talagang sa sarili nila tunay silang makasalanan. Hindi yung sa bukang bibig lang. And then yung mga Pharisee, it illustrates yung mga naniniwala din naman sa Panginoon, sa Diyos, pero sa tingin nila ay meron silang ginawang part. Meron sa kanilang salvation. So, I hope mga kapatid, nakita nyo yung distinction between the sheep and goats doon sa Luke chapter 15 sa verses 1 and 2. So, napakalinaw niyan. At ngayon mga kapatid ay ituloy na natin. Tutunghayan na natin yung parable ng the lost sheep. So ito na yung ating second point. So ang ating first point kanina ay the seeking shepherd. Dito sa ating second point, mga kapatid, ay yung the shepherd and the lost sheep. Yan. So, basahin ulit natin yung ating teksto. Luke chapter 15 sa verse 4. Yeah, 4. What man of you, having 100 sheep, if he lose one of them, doth not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it? 5. And when he had found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing. 6. And when he cometh home,
he called together his friends and neighbors, saying unto them, Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. So dito sa verse 4 and 6, 4 to 6, mga kapatid, eh bigyan natin ng pansin yung shepherd at yung mga sheep, ano, kung paano ba nangyayari yung effectual calling ng Diyos. Pero una, magbasa muna tayo ng verses sa Bible to show mga kapatid na ang shepherd ay para sa sheep lamang. Ano, bigyan muna natin ng point yon. Establish muna natin yan. Na tayo ay, ang tunay na sheep ay para sa shepherd. Yan. Ito nababasa natin ito palagi. Isaiah chapter 53 sa verse 6. Isaiah 53 verse 6 patungkol ito sa sheep. Ito sabi, All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. So ayan, yan yung sheep. Talagang lost. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. So nagkanya-kanyang way. Kaya naligaw. Another verse ay yung sa Psalm 119. Yung pinakahuling verse. Dito ginagawa natin, papakita natin na yung mga tupa ay talagang ligaw. Ano? Tingnan natin yung mga tupa. Psalm 119 sa verse 176. Ito sabi, I have gone astray like a lost sheep. So, seek thy servant, for I do not forget thy commandments. So, talagang ang magsisik ay yung shepherd. Hindi sinabi dito na yung sheep ang nagsisik sa kanyang shepherd. So, napakalinaw ano, ang magsisik sa lost sheep ay yung shepherd. Ang hahanap sa tupa ay yung shepherd. Napakalinaw ng turo ng Bible, ano. So, hindi na sasabihin na, so mali pala yung sasabihin nila na hinanap ang Panginoon, ano, natagpuan ko ang Panginoon at tinanggap ng ganitong araw, ganyang buwan, ganitong taon. So mali pala yung mga ganun, ano. Yung mga naririnig kasi tayong mga tao na ang mga patotoo ay ganun, ano. So mali pala yun. Dapat pala, kung ikaw ay isang genuine na tupa, ang magiging patotoo mo ay ang Diyos ang humanap sa akin. Yan, kasi napakalinaw. Pagka ikaw ay lost sheep, we gone astray. So ligaw, hindi talaga, wala tayong desire bumalik, ano. Kaya hinahanap ng shepherd. Napakalinaw. I-establish po muna natin yun, yung characteristic ng sheep dito sa ating point number 2. Yan, and then dito sa New Testament naman tayo, sa 1 Peter, para mas pakita natin na talagang tayo ay lost sheep. 1 Peter chapter 2. Yan, 1 Peter chapter 2, sa verse 25. Ito ang sabi, verse 1 Peter chapter 2 verse 25. For you were a sheep going astray. Same ano, tayo daw ay sheep. Pero anong nangyari dun sa mga lost sheep? But are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. Sino kayang gumawa noon? Ano? Paano kayang paraan nakabalik yung tupa? Ito sabi sa Tagalog, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw. Datapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Paano nangyari yon? Dahil sa sarili nating decision making? Dahil sa tinanggap natin ang Panginoon, Jesus?
Sa papaanong paraan ba nakababalik ang mga tupang naligaw, mga tupa ng Panginoon? Siyempre yan ay through the effectual calling of God. Yan yung ating doktrina. So mga kapatid, sa puntong ito, ay bigyan naman natin ng pansin kung sa papaanong paraan ba nakababalik o nakalalapit ang mga naliligaw na tupa ng Panginoon. At ayan ay by the effectual calling and irresistible grace of God na. So walang ibang paraan para ang tupa ay makabalik o makapagbalik loob sa Diyos. At para makalapit sa Panginoong Hesus, ay yun lamang effectual calling ang paraan eh. Ayan ay true effectual calling na hindi rin nare-resist. Kaya irresistible grace of God. Wala na ibang paraan. Kasi wala tayong nabasa doon sa mga verses na ating tiningnan, doon sa karakteristik ng tupa, talagang gone astray, tapos ay sabi sa Isaiah 53 verse 6, we have turned everyone to his own way. So meaning talagang walang desire yung tupa na makabalik. Walang kakayahan. And then kahit dun sa, kung obserbahan nyo sa actual, yung tupa, may mga nakita akong videos tungkol dun sa mga shepherd. Ito, literal na shepherd, tsaka tupa. Yung tupa nahulog dun sa parang kanal, So hindi niya kayang ialis yung sarili niya. So ang ginawa ng shepherd ay binuhat, tapos inialis siya dun sa kanal. Then maya-maya, tumalon ulit yung tupa doon sa kanal. Parang nakakatawa yung video, funny video siya. Pero ang naging realization ko doon, yung tupa pala talaga ay hindi kayang umalis dun sa kanyang kalalagayang yun. Siya may tendency pa nga na bumalik doon. Pero ang tangi lamang nag-iingat para hindi siya mapahamak ay yung shepherd. Talaga yung shepherd, kahit tumalon na doon, aalisin ulit. Yun yung nakita kong doon, realization, yung nakita ko yung video na yun. Yung tupa talaga, pag naligaw, hinahanap ng shepherd. Tapos yung shepherd din lamang ang magpe-preserve dun sa tupa para hindi siya mapahamak. Kasi kung wala yung shepherd, hindi talaga gumagalaw yung sheep yung tupa dun sa video. Talagang nalaglag siya dun, nakapundo na lang siya dun, nakatayo. Kumbaga kung iisipin mo yung tupa, kung i-apply natin sa sarili natin, talagang lugbok tayo sa kasalanan. Hindi tayo makakaalis. Unless na, yun na nga, tawagin tayo ng Panginoon, buhatin tayo mismo. Sabi nga dun sa parable na dyan sa ating text, and he lay it on his shoulder. So siya talaga yung bubuhat sa atin. Siya yung mag-aalis dun sa ating kalalagayang iyon. So ayan. Sabi natin, through effectual calling of God lamang. Yun lamang yung kaparaanan para ang tupa ay makapagbalik loob sa Panginoon, sa Diyos. Dito sa Ezekiel chapter 34, dito ay napakaganda nung illustration between the shepherd at yung kanyang sheep. So, yan yung ating point, second point, the shepherd and the sheep. So yan, ating pagbulay-bulayan itong sa Ezekiel chapter 34. Ating tingnan. Ezekiel chapter 34. Yan, sa verses simulan natin sa verse 11. Ezekiel chapter 34. Itong sabi, for thus said the Lord God, behold, even I, will both search my sheep and seek them out. Pause muna tayo. Ating tingnan mabuti anong sabi ng Lord God, ng ating Panginoon, ng Diyos. Ang sabi, for thus said the Lord God, behold, even I, will both search my sheep and seek them out. So talagang ang Diyos ang mag-search at magsisik
sa kanyang mga tupa. Even I, sabi ng Panginoon. So tuloy natin, verse 12. As a shepherd seeketh out his flock in the day that he is among his sheep that are scattered, so will I seek out my sheep, and will deliver them out of all places where they have been scattered in the cloudy and dark day. So again, sabi dito, ang Diyos ang magsisik, siya yung mag-deliver them out of all the places where they have been scattered. So talagang yung shepherd ang tutulong sa sheep. Tulad sa ating naging example kanina, yung napanood ko ng video, yung tupa na nalaglag dun sa kanal. So kung hindi siya aalisin doon ng Panginoon, tapos sabihin natin umulan, bumaha, di syempre makakatubig yung kanal, di patay yung tupa. So ganoon. Kaya sabi dito, isisik talaga ng shepherd yung kanyang sheep, and I will deliver them out of all places. Tulad nga natin, sabi natin, yun yung kalalagayan ng tupa. Ang illustration natin ay tayo yung tupa na nandun sa kanal, hindi makaalis. Tayo ay lugmok sa kasalanan. So, ang Diyos lang ang makakapag-alis sa atin. Siya ang magbubuhat sa atin paalis doon. In the cloudy and dark day. Tuloy natin ang basa, verse 13. And I will bring them out from the people, and gather them from the countries, and will bring them to their own land. So, ito talaga ang nito ay patungkol sa Israel. Pero, may apply natin itong illustration na ito sa mga sheep. Kasi, tayo ay considered as sheep din ng Panginoon, nagaling sa sheep from the other fold, kumbaga mga Gentiles. So yan, tuloy natin. And I will bring them out from the people, and gather them from the countries, and will bring them to their own land. Anong gagawin ng Panginoon? And feed them upon the mountains of Israel, by the rivers, and in all the inhabited places of the country. So, Diyos pa rin. Diyos ang makakapagbigay sa atin, magpapakain. Yan. Nandito yan sa verse 14. Tuloy natin ang basa. I will feed them in a good pasture, and upon the high mountains of Israel shall their fold be. There shall they lie in a good fold. Yan na. One fold na. And in a fat pasture shall they feed upon the mountains of Israel. Yan. So, Diyos pa rin ang magpapakain. So, hindi madadala ng tupa ang kanyang sarili sa green pasture. Diyos pa rin ang kikilos. 15. I will feed my flock, and I will cause them to lie down, said the Lord God. 16. I will seek that which was lost, and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick. Yan yung sinasabi natin. Yung mga weak at yung mga sick, yan yung target talaga. Yun yung tupa ng Panginoon. Yun ang nangangailangan ng strengthening. But I will destroy. So ito na yung mga parasin. But I will destroy the fat and the strong. I will feed them with judgment. So yung mga sa tingin nila ay malalakas na sila, may kakayahan, may nagagawang kabutihan sa kanilang mga buhay. Sabi dito, I will destroy the fat and the strong. I will feed them with judgment. So ating i-recall mga kapatid yung ating pinagbulay-bulayan niya. Chapter 34 ng Ezekiel sa verses 11 to 16. Kung inyong papansinin, nandyan yung mga word na even I, even I. Then yung I will I will. So puro Diyos. Puro Diyos ang kumikilo. Siya yung tumatawag. Siya yung magdadala sa green pasture. O sino bang dadalhin niya? Siyempre, yung mga tupa. At sa pamamagitan niya ng kanyang effectual calling. Kung ating papansinin, hindi dito sinabi na yung tupa ang siyang lalapit, yung tupa ang siyang pagpapakain ng kanyang sarili.
yung tupa ang siyang maglalay down doon sa green pasture. Ano, wala eh. Puro, I will feed my flock, I will cause them to lie down. Yan. Ito sa verse 16, I will seek that which was lost. Talagang Panginoon, ano. And then, to give yung more illustration, patungkol dyan sa sheep and shepherd, ito yung Psalm 23. Ito yung chapter sa Psalm na the Lord is my shepherd. Ating basahin yan. Pero pagpukosan natin yung verses 1 hanggang 3 lang. Mga kapatid, Psalm 23. Ito yung point natin. Ang second point natin, ipapakita natin yung sheep at yung shepherd. Kung ano ba yung kanilang relationship, kung paano ba ang ginagawa ng shepherd sa kanyang sheep, kung ano naman yung magiging response ng sheep sa kanyang shepherd. So ito, Psalm 23 sa verses 1 hanggang 3. Basahin natin. A Psalm of David, the Lord is my shepherd, I shall not want. 2, He maketh me to lie down in green pastures. Ayan yung sinasabi natin, no? Siya, yung shepherd ang gumagawa. He leadeth me beside the still waters. So yung shepherd ang naglilid sa kanya. Ito, verse 3. Itong isa pa sa importante. He restoreth my soul. So yung shepherd, nagre-restore ng soul. Hindi yung ikaw, dahil ikaw ay nanampalataya. No, yung shepherd. And then, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. So yun, nakakagawa ka ng mga righteousness. Yung righteousness mo yan ay hindi yan sa iyo. Yan ay galing sa Diyos. Imputed yan. Yan yung righteousness ng Panginoong Hesus. Yung righteousness na nagagawa mo, yan ay for His name's sake, para sa Panginoon, hindi para sa iyo. Ano? Ang dating kasi pag sinabi mong ako ang tumanggap, ako ang ganyan, ano, para ba ikaw ang iniaangat mo yung sarili mo dyan eh. Sinasabi mo na may kakayahan ka. Pero napakalinaw ng turo ng scriptures, ng Bible, yung tupa, walang kakayahan. Hindi niya kayang iligtas sa kanyang sarili. Hindi siya pipili ng mga banal na bagay. So, napakalaking kontra yung ganyang mga patotoo sa katuruan mismo ng Biblia, sa katuruan mismo ng Panginoong Hesus. And to prove yung ating point na yan ay itinuturo ng Panginoong Hesus, mga kapatid, ay gusto kong tingnan natin yung at bigyan din natin ng pansin yung John chapter 10. So, ito. Dito tayo magtapos sa second point. Dito sa John chapter 10. Sa John chapter 10, hindi natin babasahin yung buong chapter. So, titingnan lang natin yung key verses to prove our point. John chapter 10. So, ang ating unang punto dito na makikita natin ay the good shepherd and his sheep. Doon sa John chapter 10 sa verse 11. Ating basahin. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. So dito, sabi ng Panginoon, Jesus identify himself as the good shepherd. So, siya yung nagsakripisyo who sacrificially laid down his life for the sheep. So, palagi nating unahin na i-establish, mga kapatid, yung kung para kanino nga yung ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesus. Dahil didinig lang talaga nung effectual calling ay sheep. Paulit-ulit nating isabihin yan, sheep para sa sheep na effectual calling. Then yung second nating makikita dito sa John chapter 10, yung the effectual calling and then yung recognition ng sheep. Dito yun sa verse 27. Nakikita natin dito yung effectual calling at yung recognition ng sheep. Sabi dito sa verse 27, my sheep hear my voice. So yung effectual calling. And I know them. So ito na yung recognition ng sheep. And they follow me. So dito mga kapatid, papasok yung acknowledgement nga o recognition ng sheep sa kanyang shepherd. Yung effectual calling ay para sa sheep lamang.
So kapag narinig ng isang sheep, o isang tupa ang tinig ng Panginoon, syempre through His Word, sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang mga turo, ang kanyang salita, yan, tulad nito, the doctrines of grace, turo ito ng Panginoong Hesus eh. So dito magkakaroon ng effectual calling sa kanya. Ang tunay na tupa, sabi dito, my sheep hear my voice and I know them, and they follow me. So susunod ang tupa. Siyempre susunod ka kung naniniwala ka. Kasi kung hindi ka maniniwala, hindi ka susunod. Ayan, and they follow me. So kung maniniwala ka sa turo ng Panginoong Hesus, diyan sa doctrines of grace, kasi ang nagturo niyan ay Panginoong Hesus, susunod ka. Hindi mo sasabihin, ay hindi yan totoo. Yan ay demonic doctrine. So, napakalaking question mark pagka ganyan ang iyong naging response sa mga turo ng Panginoong Hesus. Kasi hindi ka nag-follow sa kanyang teaching. Ano? And then dito, ang makikita pa natin, mga kapatid, sa John chapter 10, sa verse 28 to 30, dito natin makikita yung security in the shepherd's hand. So, hindi mo ito mariresist dahil nasa kamay ka ng Diyos. So, basahin natin. John chapter 10, verses 28 hanggang 30. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Yan, nasa kamay ng Panginoong Hesus. 29, my Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. So, kung nasa kamay ng Panginoong Hesus, nasa kamay din ng Ama. So, yan, 30, and I and my Father are one. So, mamaya ating bigyan ng pansin niya. Jesus assures the eternal security of His sheep. So, ine-emphasize dito yung unshakable grip of His hands. So, talagang secure. Walang makakapag-snatch away dun sa kamay ng Diyos, sa kamay ng shepherd. So, ating i-imagine din, sabi dito sa verse 28, nasa kamay ng Panginoong Hesus, tapos nasa kamay ng Ama. So, hawak ka ng Diyos. So, wala daw makakapag-alis sa'yo. So, yun yung irresistible talagang kapangyarihan ng Diyos. Ano? Meron akong nakausap kami. Ito, na pag-usapan namin patungkol dito, ano. So, ligtas na, nasa kamay na ng Panginoon. Pero kaya daw makawala. Kumbaga, pag daw may ginawa ka, makakalis ka na daw sa kamay ng Diyos. So, sabi, ang aming naging, sabi ko sa kanya, di mas malakas ka pa sa Diyos, ang lalabas nun. Ano, hawak ka na ng Diyos eh. Napakalinaw na sabi ng Panginoon, shall any man pluck them out of my hand? Ayan, wala. Tapos sa 29, binulit, and no man is able to pluck them out of my hand. Sabi nga sa kanya, sabi dyan, any man. So, tao. Walang taong makakapag-alis sa iyo, sa sheep, sa kamay ng Diyos. Pero sa kanya, meron daw, yung sarili mo. Kasi daw pagka ikaw ay hindi daw ikaw tumutupad, ganyan. Kasi siya ay more on works eh. Naka-base yung kanyang salvation. I-share ko lang sa inyo para isang example ng maling pagkaunawa. Para sa kanya, kailangan niyang i-work out pa yung kanyang salvation. Kailangan niyang i-preserve ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Yung kanyang pagiging tapat, yung pagsunod, pag-Bible, ganyan. So makita nyo, para sa kanya, kaya daw ng sheep na ialis ang kanyang sarili sa kamay ng Diyos. Na talagang mali sa katuruan. Sabi ko nga, di ba man ka, tao ako, tao tayo. Sasabi dyan, any man. So kahit sinong tao, including yourself, tao ka din eh. Hindi ka makakawala sa kamay ng anak at ng ama. Paghawak ka niya. Yun ang malinaw na turo ng Panginoong Hesus. Kasi nga naman,
ang hahawakan lang talaga, ang nasa kamay lang talaga ng Diyos ay yung mga tunay na tupa. Tsaka kung gano'n, kung ikaw ay sa tingin mo ay kayang kumawala, wala ka talaga dun sa kamay ng Diyos. Yun yung reality nun. Kung ikaw ay sa tingin mo yung isang tao ay nawala sa kanya ang kaligtasan, wala talaga sa kanya ang kaligtasan ng una pa lang. Yan yung reality, yan yung turo ng Bible. Kasi kung imaginein mo, makakalis ka sa kamay ng Diyos, edi mas malakas ka na sa Diyos. O kung may taong makapaghikayat sa iyo para makaalis ka doon, mas malakas na yun sa Diyos. So, yun na yung Diyos. So, mali ang ganyang pagkaunawa dyan. Yan. Dito sa John chapter 10, mga kapatid, dito natin nakita yung una, yung assurance, una ay yung shepherd at yung kanyang sheep, kung ano yung kanilang relationship, yung effectual calling ng Panginoon dun sa verse 27, nasa sheep lamang nangyayari. And then dito sa pahuli, sa 28 to 30, yung security in the shepherd's hand. So talagang secured. Kung sheep ka, sure na ligtas ka na. Lahat ng magagawa mong kabutihan, yan ay resulta na lamang ng pagkaka-elect sa iyo, pagkaka-ordained sa iyo. So hindi yan yung dahilan, o hindi yan yung paraan para ma-maintain mo iyong salvation. So mali ang ganun. Yan ay resulta ng pagkaka-elect sa iyo. Yan yung effectual calling. Pagka ikay tinawag na ng Panginoon, magkakaroon ka na ng changes, babaguhin ka ng banal na espiritu. So, magagawa mo yan voluntarily. Kaya nga, hindi yan sinabi na irresistible grace dahil sa hindi ka makakawala. Bagamat hindi ka makakawala, pero una, hindi mo mararamdaman na kailangan mong kumawala sa kamay ng Diyos. So, hindi mo yung mararamdaman. Kaya, walang point para ikaw ay mag-resist. Unlike dun sa view ng aming nakakausap na kaya daw ng tao na kumawala, meaning meron siyang mind na nagre-resist sa Diyos. So, hindi yun ang tupa ng Panginoon. Akala lang ay tupa. And then, lastly, yung ating third point. So ito, mabilis lang to. Konti na lang to, mga kapatid. Ating third point ay yung sa Luke chapter 15, sa verse 7. Ang ating third point ay 1/99. Yan ang nilagay ko dito. Yan. Basahin natin yung Luke chapter 15, sa verse 7. Ito sabi, I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just persons, which need no repentance. Sabi sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa 99 na taong matuwid na di nangangailangan magsipagsisi. So again, sabi natin, the seeking shepherd who seeks among the publicans and sinners. So the Lord seeks amongst the publicans and sinners, hindi doon sa mga Pharisees and scribes, nasabi na natin yan. So yung 99 doon, yun yung mga Pharisee, mga hindi nangangailangan ng tulong o ng pagligtas ng salvation mula sa Diyos kasi kaya naman pala nila eh. And then yung 1, yun yung publica, kaya 1/99. So yung mga tupa ng Panginoon, una, God will make them realize na wala silang magagawa. Yung nasabi na natin yan kanina, through effectual calling. So ang unang magtuturo sa atin yan, yung doctrine of total depravity, na turo din ng Panginoong Jesus. Yun yung makakapagpa-realize sa iyo. Kung isa kang tunay na tupa, pag tinuro na sa iyo yun, doon mo marirealize na wala pala akong kakayahan. So aasa lang talaga sa Diyos.
So yung mga tupa ng Panginoon ay bibigyan ng Diyos ng puso at kaunawaan na wala silang kakayahan na lumapit sa Panginoong Hesus. So to prove that point, mga kapatid, basahin natin yung turo ng salita sa salita ng Panginoong Hesus. Kanyang turo sa John chapter 6 verse 44. To wrap this up, para ipakita lang na turo ito ng Panginoong Hesus na yung sheep ay walang kakayahang lumapit talaga. John chapter 6 sa verse 44. Palagi natin itong nababasa. No man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up in the last days. So walang taong makalalapit sa akin, sabi ng Panginoon. So, di ba tao ka? Tao ako. So, tao tayong lahat. At ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Walang taong makalalapit sa Kanya. So, meaning, walang maliligtas pag ganun, No man can come to me daw sabi ng Panginoon. Pero sabi din ng Panginoon, except the Father which has sent me, draw him. So, ano ang exception? Yung exemption only applies sa mga tupa. Kasi sila yung sinasabi sa John chapter 6, sa verse 37, babasahin natin, sila lamang yung makakalapit. So, yung exemption para makalapit sa anak ay para lamang dun sa mga tupa. Ito yung sabi dito sa John chapter 6 sa verse 37, all that the Father giveth me shall come to me. Yan yung ating proof na Diyos lamang ang makakapaglapit sa iyo sa kanyang anak. And him that cometh to me, I will in no wise cast out. So, ang origin ng effectual calling ng mga tupa ay ang Diyos. So, nagkagasto tayo na lumapit at inibig natin ang Diyos, hindi dahil yan sa sarili nating kagustuhan, kundi yan ay mula sa kagustuhan o sa pagkagusto o sa kanyang pag-ibig sa atin. Sabi nga dun sa 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. We love Him because He first loved us. Yan yung verse na it captures the essence na kung sino yung nag-initiate ng ating pagkagusto through effectual calling, dahil inibig tayo, yun yung election. So, saan ba natin mababasa yun? Na ang origin ng love ay yun yung ang point ko yung love, everlasting love ng Diyos. It talks about election. And then yung loving kindness niya, yun yung magdodro sa atin. So sa Jeremiah chapter 31 verse 3, ito yung aking gustong i-point out, mga kapatid. Yan. Malapit tayo magtapos. Yung Jeremiah chapter 31 sa verse 3. The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. So that is election. Yan, tuloy natin ang basa. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. So that is the effectual calling. So originated from God. So yung sinasabi natin na we love Him because He first loved us. Dito ini-illustrate yun sa Jeremiah chapter 31 sa verse 3. Inibig tayo ng Diyos, which is yung election. We are elect. And then dahil dun sa election na yun, therefore with loving kindness have I drawn thee. So yun yung effectual calling, originated from God. So yun yung ating point doon, So I hope ay medyo naging clear, medyo malabo ba? Yan yun. And then, to make it more clear, mga kapatid, ito na yung ating last verse. Yung pagdating dyan sa election, as a effectual calling. Ito, sa 2 Timothy
Last verse na natin, mga kapatid. 2 Timothy chapter 1. Yan. Sa verse 9. Basahin natin. Who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Sa Tagalog, ang sabi ay, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling purpose and grace, na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus. Buhat pa ng mga panahong walang hanggan, before the world began. Sa ating conclusion, bigay ang conclusion, sabi nga natin, yung sound doctrine, it divides the sheep from the goats. So, any religion that puts man's will above God's will is a false gospel, mga kapatid. Tulad sa ating text ko, sa Luke chapter 15, sa verses 1 and 2. Nakita natin dun yung kaibahan ng mga publicans at sinner versus sa Pharisees and scribes. Ang Panginoon, dun siya nagsisik out ng mga tupa within dun sa group ng mga tao na wala talagang pag-asa, na aminado talaga na sila yung makasalanan, hindi yung sinasabi lang sa bibig nila, pero deep inside, sabihin nila ay dahil sa kanila sila yung tumanggap. So hindi ganoon. Ang Panginoong Jesus, doon siya nakakahanap ng mga genuine na tupa. Doon sa group ng mga tao na tulad ng publicans at ng mga sinners. Walang pag-asa, mga patay sa spiritual, alam nila na walang hope sa kanilang mga sarili. Unlike dun sa Luke chapter 15 sa verse 2 ng mga Pharisee and scribes, na pwede nating i-attribute yan sa mga Arminian, na sila yung sa free will nila, sa decision making nila, according to them, ay doon sila naligtas. Kasi nga para sa kanila, tapos na daw ang kaligtasan. So, nasa sa iyo na daw kung tatanggapin mo o hindi. So, ang ine-emphasize doon ay yung man's will. Sabi nga natin, any religion that puts man's will above God's will is a false gospel. So, yun yung kaibahan ng ating doktrina sa kanilang katuruan. At tayo, umaasa lang tayo dun sa effectual calling ng Panginoon. Kasi yun lang yung paraan na gagamitin ng Diyos para tawagin yung kanyang mga tupa, para i-draw, lumapit. Sabi nga din sa Luke chapter 15 sa verse 5, He lay it on His shoulder. Doon ka pa lamang aalisin ng Diyos sa iyong pagkalugmok through His effectual calling. Ilalagay kita sa kanyang balikat, rejoicing, sabi din sa ating text. So, mag-iwan tayo ng isang tanong, mga kapatid, sa ating sarili. Pag ba ating aalalahanin yung ating dating kalalagayan na hindi pa tayo mga nakakarinig ng the gospel of the grace of God, Kasi ako galing din naman ako sa maling simbahan. So, akala ko din talaga ay napakahusay ko, napakagaling ko dahil sa akin kakayahan, dahil ako ay nagpabaptize, dahil gusto ko, o dahil pinilit ako, yung aking nagtuturo sa amin, mga ganon.
So, i-compare natin yung noon na kalalagayan natin sa ngayon. So, nakikita ba natin, mga kapatid, sa ating sarili, yung effectual calling ng Diyos? Tulad ngayon, tayo ay nandirito. Atin bang ina-acknowledge na kaya tayo nandirito ay dahil ang Panginoon ang siyang nagdala sa atin dito? Hindi yun dahil kailangan kong umattend, hindi yung napipilitan, ano. So, ating i-examine yung ating mga pananampalataya, yung ating kalalagayan ngayon. Baka kasi nandun pa tayo sa point na para tayong Pharisee. Titingnan natin yung mga tao around us. Itong mga tao ito, hindi man lang nire-recognize na Sunday ngayon, mga ayaw magsimba. So, ganun ba, may kaisipan ba tayong ganun? Nasabi na, buti pa ako, buti pa kami doon sa aming church na nasimba kami, na-attend kami. So, kung ganun yung ating nararamdaman pa, siguro kailangan pa nating mag-repent, pagsisihan natin yun dahil nakikita natin, para tayong Pariseo pa noon, nakikita natin yung gawa ng iba, i-compare natin yung ginagawa natin. At hindi natin nare-recognize na yung palang nagagawa natin ay dahil lamang yun sa effectual calling ng Diyos. Resulta lamang yun ng pagkakatawag sa atin. So, ang ating tanong ay, ano yung ating analysis sa ating sarili? Tayo ba ay kabilang dun sa grupo ng publicans and sinners? O tayo ba ay nandun sa grupo ng Pharisees and scribes? So, yun yung ating question. Kasi baka akala natin, sabi nga natin, pinoprofess natin na tayo ay sinner, pero deep within ourselves, i-compare natin yung ating sarili dun sa mga tao sa paligid natin. Buti pa ako nasimba. Ito, hindi nasimba. Buti pa ako ma-attend, nakikinig. Si nanay, si tatay, walang interest. Ganun. So, ganun ba tayo? Buti pa ako nasimba, itong kapitbahay namin, puro marites na lang, mga ganun. So, try to review ourselves. Baka tayo mamaya ay nagiging self-righteous na. Hindi dahil tayo nakakagawa ng mga kabutihan, sasabihin natin, gawa na natin yan, magaling tayo. Ating i-consider na yung ating seeking shepherd, siya yung originator. Sa kanya nag-originate yung ating mga nagagawa ngayon. Yung ating mga kabutihan na gagawa. Sabi nga ay for God's name's sake, yan. Para sa ikaluluwalhati ng Diyos. At tayo ay magpasalamat na tayo ay kabilang sa mga tupa niya. Na siya lamang makaka-experience ng effectual calling ng Diyos. So, that concludes, mga kapatid. Mamayang hapon ay may kadugsong ito. Doon na natin tatapusin yung patungkol sa doctrine natin ng effectual call and irresistible grace. So, dito muna tayo magtatapos, mga kapatid. So, yung continuation nito mamayang hapon, yun ay patungkol dun sa sige, mamaya na lang para attend kayo kung makakabalik kayo. Yun yung pagtatapos ng ating doctrine of irresistible grace. So, may God bless the message in our hearts, mga kapatid. Tayo ay lumuhod, tayo ay manalangin. Maraming salamat sa inyong mensahe sa amin ngayong umaga. Nawa po ang Diyos ang inyong mensahe ay magamit upang magkaroon kami ng realization sa aming mga sarili, sa aming mga katatayuan ng Diyos sa inyong harapan. Baka hindi namin napapansin namin Diyos na kami pala ay nagiging katulad na ng mga Pariseo. At
at ng mga streamer na hindi namin na re-recognize sa aming Diyos na kayo pala ang siyang umanap sa amin, kayo ang siyang naglapit sa amin sa inyong anak. Palagi niyo po kami bigyan ng kababaang loob, na maging mapagpakumbaba, na palaging i-recognize na lahat ng ito na aming nagagawa, lahat ng aming paglilingkod sa inyo, ay dahil lamang sa naging resulta ng inyong pagkakatawag sa amin. Dahil ito sa righteousness na nagmula sa aming Panginoong Jesus na inyong ibinigay sa amin. Nagagawa namin na maglingkod, makapagbulay-bulay sa inyong mga salita, na magkaroon ng kagalakan sa pakikinig sa inyong mga salita. Dahil namin yan, aming Diyos, sa inyong effectual calling sa amin. Epekto na lang ito, resulta ng inyong pagtawag. Kami ay napakapalad, aming Diyos, na ang mga ganitong pangyayari ay sa mga tupa lamang ginagawa. Sila lamang o kami lamang, aming Diyos, sa inyong mga tunay na tupa ang makararanas nito. Palagi niyo po kami paalalahanan na kayo ang aming laging makita sa bawat oras sa aming buhay. Kayo ang kumikilos sa amin, aming Diyos. Kung kami man po ay nakakalimot, hindi po kami paalalahanan. Willing kami, aming Diyos, na bigyan ninyo ng correction. Hindi kami magre-reklamo, aming Diyos. Kung kami po ay dumaranas ng mga chastisement, aming Diyos, sa mga oras na ito, amin pong nire-recognize ang inyong pagtutuwid sa amin. Amin pong aalalahanin, aming Diyos, ang aming mga pagkakamali, aming mga kakulangan, aming mga kayabangan, aming Diyos, aming mga katamaran, aming Diyos. Salamat po at palagi niyo kami hindi niyo kami pinapabayaan at kami inyong pinaalahan. Sa pamamagitan namin Diyos ng doktrinang ito, nawa ay matuto kami magpakababa at palaging alalahanin ang inyong mga mabubuting gawa sa amin. Salamat po aming Diyos muli sa buhay ng mga kapatid na nagbibigay kalakasan, na nagpapalakas sa bawat isa. Nawa po ay palagi niyo kami bigyan ng desire upang makapaglingkod sa inyo. Muli po aming Diyos, sa pagsamantala pong paghihiwa-hiwalay namin, ay ingatan niyo po kami na makarating ang bawat isa sa kanya-kanyang tahanan ng ligtas at mapayapa. At sa muling aming haharapin namin Diyos, kami patuloy na umaasa na dahil lamang sa inyong paggawa, sa inyong pag-present sa amin, kami ay inyong iingatan, kami inyong ilalayo sa mga kapahamakan at sa mga tao aming Diyos. Hindi po aming Diyos ay gawin niyo po ang inyong mabuting kalooban ng Diyos sa amin. At palagi niyo po kami paalalahanan. Maraming salamat sa mensahe niyo sa amin ngayong umaga. Nawa po ay kayo ay mapapurihan, kayo maitaas, kayo mapasalamatan. Maraming salamat aming Diyos. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lang po ng aming Panginoon Jesus at tagapagligtas. Amen. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Maraming salamat. God bless you.